Welcome back po sa Panahon TV para po magabayan tayo sa inaasahan po nating lagay na panahon sa mga susunod na oras. Makakasama po natin ngayong umaga ang isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa. Walang iba kundi si Mr. Buddy Javier. Good morning, Mr. Javier. Magandang umaga naman, Amor, at sa lahat po ng mga televiewers ng Panahon TV. Mr. Javier, unahin na po natin ito. Magiging maganda po ba ang inaasahan nating lagay na panahon para po sa araw na ito ng Huwebes? Ano po ba ang nilalaman ng inyong inilabas sa 5 a.m. weather forecast? Ang Kamaynilaan, Kabikulan, Calabarzon at mga lalawigan ng Aurora, Bulacan, Quirino, Isabela, Mindoro at Palawan ay magkakaroon ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtaman mga pagulan o pagkulog-pagkidlat dahil po yan sa tail end of a cold front. Ang nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos Region ay makararanas naman ng maulap na papawirin na may mahinang mga pagulan. Samantalang natitirang bahagi ng bansa ay maging bagyang maulap hanggang sa maulap na may pulo-pulong mga pagulan o pagkidlat at pagkulog. So yan po mga kababayan, nabigyan na po tayo ng ideya ni Mr. Javier tungkol dito sa inaasahan po nating weather condition sa mga susunod na oras. So compared po kahapon na meron po tayong easterlies bilang isa rin po sa mga dominant weather systems. Ngayon po meron po tayong tinatawag naman na tail end of a cold front na magdudulot ng mga pag-ulan sa ilang bahagi po yan ng Luzon. At ito naman po, at tayo po ay araw-araw na po nagmo-monitor sa lagay po ng ating temperatura, lalong-lalo na nung lumakas na lalo no, ito pong hanging amihan o yung northeast monsoon. So kahapon, ano po ba ang lowest temperatures na naitala po natin sa ating bansa? Ang mga lowest temperature na naitala natin dito po sa Baguio City, nasa 15.4 degrees Celsius. Itong Malaybalay Bukidnon, 18.0 degrees Celsius. Yung Basco Batanes, nasa 20.4 degrees Celsius. Yung Tuguegarao, 22.1 degrees Celsius. At saka yung Bigan, 23.3 degrees Celsius. Okay, so dito pala sa Baguio City natin naitala pa rin itong pinakamababang temperatura kahapon. Yan po umabot ng 15.4 degrees Celsius. At aabangan po natin sa mga susunod pang mga araw ang patuloy pang paglamig ng ating panahon. At ito naman po, Mr. Javier, tungkol po dito sa hanging amihan. Ito nga po hanggang dito lamang sa bahagi po ng Luzon umaabot. Sa ilang bahagi lamang ng Luzon area. So ano po ba, may mga factors po ba na nakaka-impluwensya dito kung bakit hindi pa ito tuluyan lumalakas at umaabot pa sa malaking bahagi po ng ating bansa? Ano po ba yung nakakapagpalakas dito at nakakapagpahina? Ang faktor po na nakakapaglakas dito po sa northeast monsoon o kaya yung amihan ay yung pong high pressure area na nasa taas banda po rito dito po sa bandang Siberia. Pagka ito po ay lumakas, itinutulak niya po yung northeast monsoon o kaya yung amihan, kaya lumalakas po yung northeast monsoon o yung amihan dito po sa atin at umabot po minsan dito po sa buong Luzon at Visayas. Okay, so meron po pala nga impluwensya itong high pressure area sa bandang itaas po ng Philippine Area of Responsibility na siya po nga responsable sa paglakas at sa paghina rin ng hanging amihan o yung northeast monsoon na makakaapekto dito po yan sa ating bansa. At Mr. Javier, ito po mga nakalipas sa mga araw, napansin ko po na ito po nga easterlies ay kabilang din sa ating mga dominant weather systems. At ito nga po kadalasan po itong umiiral kapag po tag-init ang ating panahon dahil nga nagdudulot ito ng warm and humid na panahon dito po yan sa ilang bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na po sa eastern section ng Pilipinas. So ano po ba ang dahilan bakit po umaabot ulit dito sa ating ito po nga easterlies? Kalimitan po kapag humihina ang northeast monsoon o kaya yung amihan natin, ay siya naman pag-iral ng easterlies at usually dito po nangyayari sa Mindanao area po. Okay, so ayan po. At eto naman po, Mr. Javier, meron po ba tayong namamataan na panibago pong weather disturbance o sama po ng panahon na posible pong makaapekto dito po sa ating bansa sa mga susunod na mga araw base po sa inyong obserbasyon at base po sa inyong mga models? Sa ngayon po, wala naman tayong nakikita o kaya namataan na low pressure area o sama ng panahon na posibleng papasok sa Philippine Area of Responsibility. At sa ngayon din, nakataas pa rin po ang gale warning dito po sa seaboards ng Northern Luzon. At payo pa rin natin sa ating mga kababayan mangingisda at yung mga maliit na sakyang pandagat na huwag munang pumalaot sa nabanggit na lugar sa kadahilanan po na maalon hanggang sa napakaalong karagatan mula 3.4 to 4.5 meters po ang taas ng alon.
So ang magandang balita po para sa ating lahat, sa ngayon po wala pa naman tayong namomonitor na weather disturbance sa posible pong makaapekto dito sa ating bansa sa mga susunod na araw. Pero ang hindi po gaano magandang balita ay para po sa ating mga kababayang mangingisda, lalong-lalo na sa seaboards ng Northern Luzon dahil nakataas pa rin itong gale warning. Kaya ibig sabihin po nito ay ang maalon hanggang sa napakaalong karagatan pa rin ang mararanasan. Ayun, maraming salamat po sa mga impormasyon at syempre mga dagdag kaalaman para sa ating mga manonood. Nakasama po natin si Mr. Buddy Javier na weather forecaster ng Pag-asa. Marami pang dapat malaman, magbabalik pa po ang Panahon TV.